Magandang araw mga repa. Pag-usapan natin yung looks are everything dito sa lipunan natin. 'Di ba, ginajudge ang mga tao base sa appearance. Kahit anong bagay man yan is may judgment ka na base sa nakikita mo, perception mo, particularly sa vision mo. So, ginajudge mo yung mga tao, meron ka ng mental image na pinoproject dun sa tao na yun. Kagaya ng, kunwari ito, sub 5 siya, pangit din ugali nito. Normie is normal treatment, formal, may exchange ng value. Pagka pogi or maganda, may halo effect. Yun usually na talagang perception. Subconscious yan. Kahit labanan mo yan is mahirap talaga siya labanan. Kaya nga mayroong mga killer, 'di ba, na kagaya ni Richard Ramirez dahil pogi siya, 'di ba? Tapos matangkad, parang 6'4" ata yung lalaki na yun. Subconsciously, yung babae is nai-stan. Kuwari nakaharap niya yung lalaki na yun dahil nga sa itsura is na-shock siya talaga, nasha-shock yung mga babae. Ganon din naman sa lalaki, 'di ba? Bakit ka ba nagiging beta yung kilos mo pag nagkaroon ka ng katabi na maganda or dun sa crush mo? So, yan yung mga subconscious kasi yan na talagang wired talaga tayo. Kesyo mapalalaki man yan or babae. Wired talaga tayo na gusto talaga natin na magkaroon ng partner na talagang maganda or pogi. Ang ano lang kasi may advantage dito is yung babaeng side kasi sila ang picker. So, dahil nga sa hypergamy, pipiliin lang talaga nila yung top G sa beta backside. Actually, medyo alanganin pa nga rin yung beta backside eh. Kasi nga, di ba, 70% sa lipunan or 50 to 70 na nasa relasyon ngayon is beta. Kahit isama mo na dun yung pogi, pero ang pagkakaiba lang dun sa pogi is tumatagal din yung relasyon. Tsaka natotolerate yung kabulshitan ng pogi. Kunwari walang trabaho, although hindi siya pang long term, pero natotolerate. Kunwari salbahe yung pogi ng bubugbog, natotolerate kasi nga may tsura yung lalaki. Pero yung pagka average looking tapos value exchange lang kayo, ibig sabihin yung babae is nagustuhan ka niya dahil sa pakinabang mo. Hindi sa sexual desire. Ibig sabihin, hindi yung subconscious. Yan yung mga dumaan sa friendship na develop na lang. Ba't mo siya nagustuhan? Na-develop na lang ako kasi pareho kami ng hobby, pareho kami ng gusto, pareho kaming ganito sa profession. Nagkakasundo naman kami. Yung ganun kasi is nagka-developan. Malalaman mo kasi ang genuine desire is yung unang meet up pa lang. Nag-ano na talaga, napunta na sa sex kasi yun yung sexual attraction. Pero mahirap yan kasi um, wala nang game din talaga ngayon. Usually makikipagkita na lang talaga yung babae kung dun talaga siya sexually attracted sa lalaki na yun. Pero depende pa rin yan dun sa age nung babae na realistic lang siya. Tsaka sa itsura niya, syempre. Malamang kung super sub 5 niya or sabihin natin 3 siya tapos sinushoot niya yung 9, malamang hindi siya papatulan nung 9 kahit na ibigay niya yung sarili niya. Hindi siya papatulan nung 9. Na kung sa 6 pwede pa kasi yung 6 na itsura na lalaki, heteronormy is medyo onti din option yan. Kagaya ko, onti lang din na option ko eh. Pero, nakaka-receive ako ng mga nag-approach sa akin, mga binibreak yung rules. Pero, sub 5 sila. Yun yung sinasabi ko na pagkakaiba. Kaya nakukumpara ko yung mga chad side eh, yung mga talagang above talaga sa looks ko. So, yan nga yun na
everything talaga is ginajudge sa appearance. Actually, hindi lang din naman sa tao yan eh. Pati sa mga bagay na binibili mo. Bakit ka ba bumili ng ganyang sombrero? Bakit ka bumili ng ganyan design na headphones? Bakit ka bumili ng mapormang pantalon? Kasi nga, ginajudge mo yung choices mo base dun sa appearance nung ano. Kung komportable ba, tsaka na lang papasok yung komportable, kakapain mo yung tela, yung materyales. Pero usually talaga, ini-imagine mo na sa utak mo kung bagay sa iyo yung ano na yun. Tapos, hindi ka pa nga makontento, di ba? Isusukat mo pa di ba? Kung talagang bagay sa iyo di ba? Usually, yung damit, ibabagay mo sa mukha mo, di ba? Titingin ka sa salamin. So, kung yung mukha mo hindi naaangkop doon sa damit, mawawalan ka ng gana. So, kaya may iba-iba tayong fashion taste kasi nga, iba-iba yung mukha natin. Iba-iba yung mukha natin, which is, yun talaga yung ano. Kagaya ko, bakit ba ako ganito pumorma? Naka-hoodie lang. Hindi ako yung talagang nagdi-dress to kill na parang tuxedo. Kasi hindi bagay sa mukha ko yung ganun eh. Bagay sa akin yung mga paslaks-laks lang, sombrero na 5950, tapos hoodie. Tsaka yung mga sweater na v-neck, bagay sa akin yan dahil matulis yung baba ko tsaka yung jawline ko eh. Pagka nagsuot ako ng round neck, bagay rin naman. Kaso, hindi ko trip yung design pagka tiningnan ko sa salamin. Mas bagay talaga sa akin yung v-neck kasi mapayat ako eh. So, yun yung factor. Kaya napipili mo yung mga gusto. Kahit naman sa cellphone, di ba? Yung iPhone, bakit ba patok yan? Alam ko hype lang naman yung iPhone na yan. Wala nga ganong features yan eh, na talagang catchy. Kung ikukumpara mo sa Android eh. Camera lang talaga sila lamang. Tsaka yung design na napakasimple. Na talagang simula iPhone 1 hanggang ngayon, parang onti lang improvement. Ganun at ganun lang din yung design nila. Square lang talaga na ano. Yung camera sa likod is dun lang sa side na yun. So, yun talaga yung factor kaya napipili mo yun. Everything talaga is ginajudge base sa appearance talaga. Malaki factor yan. Tapos, pag-usapan natin yan, i-give credit ko dito si Sabikay. Ang success, yung confidence daw, di ba? Di ba, nakikita mo yan. Bro, kailangan mo lang maging confidence para magustuhan ka. Kailangan mo maging confidence ka para magustuhan ka ng mga ibang tao. Ang confidence kasi is end result ng success. So, yung social circle, kailangan mo i-develop yung social circle mo, yung social skills mo. Hindi mo ma-develop yan ng ikaw lang mag-isa kung walang social acceptance, which is base rin sa looks mo. Ginajudge ka niyan base sa looks, yung social acceptance. Ako nga, heteronormy. Kala nyo masarap buhay ng heteronormy? Hindi ah. Na-outcast ka rin dahil puro mga sub 5 kasama mo sa trabaho tsaka mga normie yung muka. So pagka ganun kayo, hindi i-outcast ka rin nila, hindi rin palagay yung loob nila. Kasi may halong hiya na yan, hiya na factor, awkwardness, tsaka yung oo, sa unang meet up nyo, ngingiti yung babae. Kasi di ba mga katrabaho ko, mga babae. Sa una lang yan kasi nga, na-catch mo yung perception nila. Pero, after na tumagal na is, nakakasama mo na siya araw-araw. Doon na papasok yung talagang nagkakapalagayan kayo. Tsaka yung which is wala naman talaga kayo in common dahil ang layo ng itsura nyo sa isa't isa eh. Yung mga common, bullshit yan. Wala man talagang common yung lalaki at babae. Bakit ako makikipag-usap sa babae? Wala man akong common dyan. Matitira ko ba yan? Di free validation lang sila. Ba't ko kakausapin yung Pwede nyo akong kausapin kung kung mapupunta yan sa sa kama or sa SEX. Or kung trabaho lang, okay lang din naman yun. Kausapin niyo ako na magtanong ka sa akin kung anong gusto mong malaman. So, ganun lang yan. Yung confidence talaga is base yan sa success. End result yan ng success. Makikita mo yung mga tao na successful, kaya sila confident dahil socially accepted sila. Hindi lang naman sinasabi ko na pogi, super pogi yan.
Yung normie din naman, kahit din naman pangit na ano, pero mas ahead lang talaga yung may itsura kasi yun lang talaga yung unang ano eh, panghook sa lahat ng attention ng tao eh, yung looks talaga. Kaya nga yung mga nagva-viral na ano na video is may mga itsura. Ilan lang yung pinopost nila. Parang si Bella, sino ba yan? Basta kalimutan ko na yung Pinay na nag-military. So, nag-post sa YouTube ng kanta. Unang kanta niya Milyones na kasi nga itsura. Yun talaga binabase talaga yun para mag-viral ka yung looks mo talaga. At saka social acceptance. So, yung confidence na sinasabi nila is hindi mo yan mabibuild ng ikaw lang kung wala kang participants. Ibig sabihin yung pagpapractice. Kagaya ng mga katrabaho mo, paano ka magiging confident eh kung kuwari sub 5 ka, puro rejection ka, tapos mailap sa'yo lahat ng ano, ang pakikipagkaibigan, mailap sa'yo yung trabaho, is mahirap din talagang maging confident dahil yun talaga yung katayuan mo, yung itsura mo, ginudge ka na doon eh. Kaya nga sinasabi nila yung kabulshitan na word na don't judge the books by its cover. Totoo naman dapat ganun, pero hindi ganun eh. Hindi ganun talaga dahil subconscious tong pinag-uusapan natin. Wala kang kayang, hindi mo siya kayang, mahirap siya labanan dahil subconscious siya. Ibig sabihin, ano siya, desire siya, instinct. Usually talaga tayo, attracted talaga tayo sa mga magaganda at pogi. Tsaka yung mga magaganda, simple na ano, mga bagay na kaya-aya sa paningin natin. So, yun lang talaga yan. Kaya may mga nagiging successful. Meron din mga normie na successful. Kasi nga, socially accepted sila dahil dun sa pagko-cope nila. Kagaya ng pagra-rap, cope yan eh. Although masaya sila dyan, kasi distraction yan, di ba? Entertainment yan, di ba? So, meron tayong mga ganyan yung mga nasa entertainment industries na mga average looking or pangit, nagiging successful tsaka socially accepted dahil sa ginagawa nilang cope. Yung mga artista, kaya sila successful dahil sa, talent nila, pero mainly talaga yung itsura nila kaya sila na-hire. Dahil nga sa itsura nila yung mga model nga hindi nagsasalita eh, di ba? Pero socially accepted sila tsaka successful. Hindi sila nagsasalita, lakad lang, di ba? Tapos konting smile lang sa gilid ng pisngi nila, tapos kindat, patay. Di ba? Ganun lang naman yan eh. Mas less effort mo talaga pagka may itsura ka. Na ano, kasi yung mga tao is ipiplease ka nila. Subconscious kasi yan eh. Kagaya nung isang araw ba yun? Oo, nung isang araw. Napunta ako sa ibang ward kasi sobra-sobra yung staffing. So, bago ako doon, merong mga healthcare assistant doon, nag-o-offer din talaga na tulungan ako kahit na bago ako. Kung hindi ganito itsura ko, walang mag-o-offer na tutulungan ako, promise. Kaya nga lagi ako nagpapagupit every month eh. Kasi nalaman ko na yung game eh. Kaya nga itong Blackpill na channel na to is mamumulat talaga yung mata nyo na malaki talaga ang parte ng lookism sa buhay talaga natin. Tsaka yung appearance natin sa buhay natin. Diyan nakabase yung treatment, diyan din nakabase yung success mo. Madadaan din naman sa grind kaso medyo madugo nga lang. Kailangan mo mag-rap ng 10 years to 15 years kagaya ni Koy Koy. Nag-rap siya, 'di ba? Consistent na 15 years bago umano. Madugo 'yun ah. Biruin mo. Tsaka yung mga influencer na ano, matagal na 'yan. Si Makagago nga, 'di ba? 10 years na sa YouTube. Tapos nag-abroad pa 'yon kasi nga sideline niya. Hindi pa nag-kick yung ano niya. Pero ngayon, ano niya? Machiks ba si Makagago? Isa lang yung asawa niya eh. Kasi kahit gustuhin niya man, walang nagsisimp sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi nakakaingit yung sitwasyon ng pamilyado at may anak. Kasi alam mo yung sitwasyon yan eh, dahil beta box yan eh. 50% yan, 70%.
Actually, yung asawa ni Makagago, kung magsisimp lang ako, kaya ko agawin yun eh. Hindi sa pagyayabang ah. Hindi sa pagyayabang. Pero yun nga yung sinasabi ko sa inyo na realistically lang talaga na mostly talaga ng mga 50% to 70 talaga na nasa relasyon is normie lang din naman talaga tsaka sub 5 yung iba. Dinadaan lang na lang talaga nila sa social construct which is yan yung grind na pagrarap tapos pagiging influencer sa YouTube tapos kung ano pang bagay yan pagiging engineer, doktor or kung ano man yan. Kasi kung ibalik natin sa natural talaga which is survival lang talaga na ano, syempre, genetic talaga mangunguna dyan. Yung mga matatangkad, matitipuno. Eh, usually naman, yung mga ganyan na itsura, ano eh, na sakto rin naman yung genetic eh. Yan yung magdo-dominate na ano. So, yan kasi yan eh, na parang sa last video ko bago ito, yung mga 18 to 25 years old na mga babae, gusto talaga nila talaga yung mga may itsura. At least man lang heteronormy or ah, pogi talaga. Meron pa rin mga mangilan-ngilan na ano na nagkakaroon ng boyfriend na pangit dyan sa edad na yan, yung mga just beefers. Kasi yung mga babae na yun is pangit din sila. Realistic lang din sila na yun lang talaga kaya nila. Tsaka wala pa sa perimeter nila yung mga pogi. Pero ngayon kasi yung mga pangit kasi ngayon, tsaka yung mga nerdy-nerdy na babae, pogi na rin gusto niyan kasi nga sa presence ng social media, social SOCMED, may alpha widow syndrome na rin yan sa mga napapanood. So parang ayaw talaga nila mag-settle sa normie kasi marami akong katrabaho na 35 na sila ngayon, single pa rin. Hindi sila gumagawa ng move sa ano eh, sa normie tsaka ano eh, below sub 5 talaga. Hindi sila gumagawa ng move. Kasi nga, subconscious yung pag-break ng rules eh. Binibreak lang nila yan sa pogi. Subconscious yung pagbe-break ng rules. Kaya yung one night stand na ano, unang meetup na date. Oo, naranasan ko rin yan. Pero mangilan-ngilan, hindi lahat ng girlfriend ko. Usually, mga pangalawa pa, ganyan. Ilan lang ba yung mga first date smash? 1, 2. Tatlo lang eh. Tatlo lang yung first date smash na ano eh. So, yan lang yung sinasabi ko. Realistic lang din tayo na ano. Subconscious kasi talaga yan. Na ano. Hindi. Apat pala. Kasi yung mataba. Oo, apat. Apat. Kasi dalawang mataba. Tapos yung pangalawang girlfriend ko. Tsaka yung pangatlo. So, yun yung ano. So, yan yung sinasabi ko na ano. Na talagang malaki talaga parte ng ano, ng looks talaga. Tsaka yan lookism. So, kagaya nga ng sinabi ni Savigay, yung success, 'di ba, yung mga respect. Isa na rin yan, malaking parte din yung respect. Kaya nga sinabi ko sa inyo na talagang gawin niyo yung best niyo para magmukha kayong presentable at malinis. Lalo na yung buhok. Yung buhok kasi after 3 weeks niyan is medyo pumapangit yung itsura nyo. Ang laki talaga ng ano, ng makeover pagka inayos niyo yung buhok nyo, nagpapagupit. Kaya pala yung katrabaho ko, dati nilalait ko siya eh. Iniisip ko, bading ba to? Ba't parang every 2 weeks nagpapagupit? Normie lang siya tapos mataba. Tapos nagkaasawa siya. Yun, betabak siya, silbidor. So, nakikita ko siya, lagi siya nagpapagupit na every 2 weeks. So, yun pala talagang game na para respetuhin ka ng tao, lalo na sa field pagka nagtatrabaho ka as employee. Or kahit naman hindi employee, kuwari businessman ka, tas may minimit ka naka-deal. Talagang dapat talaga bagong gupit ka. Kaya nga sila Koy-Koy, di ba si Frank? Si Frank dati, parang mafia pa yung ano niya, gupit niya. Brush up lang lagi yun, which is slick talaga. Slick kat tawag doon brush up. Nagbabrush up sa ano. Tapos si Bugoy naman, lagi nagpapakalbo. Tapos yung mga ibang group niya, kakro niya is kalbo rin naman.
Kasi pag kalbo ka, malinis din talaga tingnan siya. Sharp siya tingnan. Tsaka pagka yung gupit ni Frank dati, hindi pa siya nagpapakalbo. Ngayon kasi nagpakalbo na siya. Pero buzz cut na parang flat top yung kay Frank ngayon. Ayaw niya yung magpa-skinhead kasi mukha siyang baby. So hindi bagay sa kanya yung skinhead talaga kasi yung mata niya, parang kamata ko siya eh. Angelic yung mata niya. So hindi bagay yung totally skinhead. So, tama yung desisyon niya na ano, yun nga lang eh, yung pagpipili lang ng gupit eh. Ginudge mo na talaga, 'di ba? Bakit ka ba nagpagupit ng ganyan? Bakit ako yung gupit ko laging ganito? Eh, ito yung bagay eh. Ito yung bagay talaga sa mukha ko tsaka shape ng mukha ko eh. Na taper fade sa gilid eh, tsaka sa likod. Drop low fade pala yung ginagawa. Oh, drop low fade. Patilya lang tsaka yung ano, tsaka yung gilid sa likod. Tapos konting trim lang sa side. Ganun lang. Bagay din naman sa akin kalbo kasi ginagawa ko na rin dati yun. Nagpakalbo rin ako. So isa pa rin yun. Kaya nga yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Haircut talaga tsaka magmukha kayo malinis. Huwag nyo gayahin yung mga hip-hop, yung mga maluluwag damit. Nako, okay lang yan kung bata-bata ka pa, mga 20, kasi niche maxing yan. Pag nagtatrabaho ka na, hindi yan ideal, pangit tingnan yan. Maganda talaga straight cut lang na pants, tsaka yung tama lang yung fit ng ano, ng damit. Hindi yung maluluwag, hindi bagay. Pangit tingnan, hindi siya karespe-respeto, para ka lang nagra-rap. Hip-hop ka ba? Rapper ka ba? Hindi ka naman rapper eh. Tatrabaho ka dito, ba't ka magsusot ng ganyan? May nakita ka bang nagsuot ng maluluwag sa mga SM mall, yung mga clerk doon, yung mga sales lady tsaka sales boy? Oh, 'di ba fit lang talaga? Yung iba pa nga fit na fit para kita yung dibdib nila tsaka yung hita nila na talagang pinaghirapan nila mag-gym eh, 'di ba? So ganun din 'yun na talagang mga choices mo talaga is base talaga sa appearance. Pangalawa na lang yung functionality. Tsaka yung ano, malaki talaga yung epekto. Pati rin yung success, di ba? Pati yung confidence mo. Pati yung tinatawag nating social skills. Acceptance yan, which is base talaga, number one talaga sa looks. Yung iba kasi mga tao, lalo na yung mga nagsisell ng bullshit, yung bullshit hope na ano, na nasabi, ganito, wala naman kasi sa itsura yan eh. Ganito, kailangan masipag ka lang, grind, ganyan. Pero pa yung pinagdaanan nila, maduguri naman. 10 years nag-rap, 10 years nag-YouTube, tapos kung ano-ano pang kabulshita na sideline, di ba? Ganun talaga kung normie ka or ano. Para maging successful ka, dadaanin mo sa cope yung mga talagang susunod ka sa mga uso, ganyan. Sa mga upper hand yung na itsura, yung mga pogi or maganda, sila nga yung nagiging trendsetter eh. Mapansin mo yan, mga trendsetter, yung mga may itsura. Kasi hindi nila kailangan gumaya ng style ng iba. Mapansin mo yung mga pogi, di ba? May iba-iba silang style na ano. Kuwari si Daniel Padilla, mahilig ng white t-shirt, di ba? Style niya yun eh. Trendsetter, ang daming gumagaya. Search nyo sa YouTube ngayon, Daniel Padilla looks. Ang daming lalaking gumagaya sa ano, sa looks niya ano. Yun yung sinasabi natin na just be yourself. Just be yourself ka lang kasi pogi yung nagsabi noon. Pero ikaw, gayahin mo yun, walang impact. Kuwari sub-5 ka. Oo, just be yourself. Napapalaya ka nito. Which is, dapat mo rin talaga namang gawin. Pero, kung pagbabasihan natin yung dating and relationship, yan just be yourself, personality, kung ano-ano mang max yan, hindi yan tatalab kung hindi ka gusto ng babae. Kaya wala rin sense na ah, baguhin mo yung sarili mo, yung magtatagmax ka, magpapatato ka. Okay yan kung gusto mo pero yung gagawin mo lang dahil sa trend, tsaka yung fashion, yung sumusunod ng fashion, napaka-dumb niyan, stupid niyan. Yung mga sumusunod sa fashion, di ba? Huwag kayo susunod dahil lang sa
yun yung makaka-attract ng babae. Sooner or later din naman, mahuhuli ka rin ng babae dahil malakas yung gut instinct niyan. Malalaman ka rin nila na faker ka. At mag-e-end up, i-break ka rin nila. Kasi, subconscious yan, yung mga kilos mo, asta mo, confidence mo. Subconscious yan dahil end result yan ng success. Success sa buhay. Tingin nyo ba yung pagsasalita ko ng ganito, coincident to, na tuloy-tuloy? Tingin nyo ba yung intellect ko? Ganito to na hindi ako yung di ba tuloy-tuloy ako magsalita? Bihira kayo makakita ng YouTuber na ganito, na tuloy-tuloy. Kahit pa may distraction dyan, dumadaan-daan. Minsan nga naglalakad pa ako, di ba? Nagbi-video ako na Dahil yung confidence ko, end result yan ng success, positive reinforcement. Ganun yan. Kaya ako nga share sa inyo tong Blackbill para malaman nyo yung katayuan nyo. Yung mga game, hindi uubra yung game na yan. Ang game mo lang talaga is maging presentable at malinis, maayos yung buhok mo. Actually, kahit nga dati, hindi ko inaayos yung buhok ko kasi napakapangit talaga nito Parang wavy siya na, dry na, daming balakubak. Pero nagkakasuccess pa rin naman ako dahil yung bone structure ng mukha ko talaga yung nangingibabaw So, kaya wala talagang game din talaga. Hindi sa minamaliit mo yung mga tao na ginagawa nila yun. Yun nga lang, sinasabi ko sa inyo na pagdating sa dating and relationship is looks talaga yung mahalaga. Yun talaga yung gusto ng babae, kaya kanya napili. Pangalawa na lang yung status maxing mo or kung ano-ano man yung kabullshitan pagrarap mo or pagiging Facebook influencer mo, YouTube influencer mo. Pangalawa na lang yan. Kailangan mapasa mo yung looks threshold. May sinasabi din tayo mugging dahil since naman bihira ka lang makakita ng high tier normie tsaka yung mga pogi talaga sa lipunan. Mag-ikot-ikot ka sa mall, wala ka naman makikita niyan. So, mugging lang din talaga kung sa average looking, ikaw pinaka nangingibabaw, kagaya ni Boy Tapang, di ba? Mga kaibigan niya, nakita niyo yung 4 na kaibigan niya sumasayaw, di ba? Below sa looks niya yun. Pero, yun nga,